May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng programa mo. Salamat DJ Main dahil napili mo ang aking confession. Sumulat nga pala ako dahil gusto ko lang sana mahingi ang iyong payo. Pero bago ko sabihin ang aking problema, nais ko munang magpakilala. Ako nga pala si Peter, 39 years old, isang civil engineer na nagtatrabaho sa Pasig. Construction firm dito sa Metro Manila. May asawa at anak na rin pala. Siya si Lara, 36 years old, isang branch manager sa isang bangko dito sa may Quezon City. Nakatira kami sa isang kondo dito lang naman sa may BGC Taguig. Uunahan na kita, DJ Main. Hindi kami mayaman, may kaya lang. Tsaka nagsusumikap rin talaga kami para magkaroon at mabigyan ng magandang buhay ang aming mga anak. Kaya nga nagugustuhan o natutustusan din namin lahat ng mga pangangailangan nila at syempre naming mag-asawa. Pero hindi naman maiiwasan na may pagdadaan ng hirap. Nagkaroon din kasi kami ng problemang dalawa. Kaya naman dito ko naisimulan ang aking confession. Tungkol nga pala ito sa hindi naming pagkakaroon ng lalaking anak ni Lara. 3 beses kaming sumubok pero hindi pa rin talaga kami nabiyayaan. Halos lahat na yata ng klase ng posisyon sa kama ay nagawa na naming mag-asawa. Pero bandang huli, binigyan kami ng 3 babae. Ang panganay ay 5 taon, ang pangalawa ay 2 taon, at ang bunso naman ay 1 taon pa lamang. Hindi naman sa nagrereklamo ako at ng misis ko, pero gusto ko rin naman na magkaroon ng anak na lalaki. Yung tipong may magdadala ng apelyido ko pagdating ng panahon. Ang sarap lang sa feeling kapag nangyari yun. DJ May, natutuwa nga ako dito sa misis ko. Dahil palagi niya akong ina-assure kapag nalulungkot at humihiling na magkaroon ng lalaking anak. Mahal, sa susunod na gagawin natin siguro lalaki na to, nararamdaman ko. Kaya naman lubos kong ikinasaya ang kanyang sinabi. At saka natuwa rin ako dahil gusto pa rin niyang magbuntis kahit pahirap na siya kapag nanganganak. Ang sabi niya pa nga sa akin, worth it naman ang lahat. Lalo na kapag lumabas na ang bata at nayakap niya. At nang dahil doon, DJ Main, nagplano kaming dalawa. Nag-search kami online kung paano yung mga dapat gawin at kung ano ang mga paraan na hindi pa namin nagagawa pagdating sa kama. Kahit pa alam namin na walang scientific basis ang mga posisyon na sinasabi through online. Wala naman sigurong masama kung susubukan pa rin namin. Hanggang sa nahanap namin nahanap namin online ang paniniwalang kapag nasa ibabaw daw ang lalaki na tapos lalaki ang anak. Tapos kapag nasa ibabaw naman ang babae, magiging babae naman daw ang anak. Meron pa kaming nahanap. Ang pagiging dominante raw ng babae pagdating sa kama ay mabisang paraan para magkaroon ng anak na lalaki. Medyo hindi nga ako naging sigurado. Medyo napakunat ang kilay ko tungkol dito sa pagiging dominante ng babae. Submissive type naman kasi ang misis ko. Soft girl siya at talagang ako yung dapat na umaararo. Kaya nga napaisip ako kung paano niya gagawin iyon. Dahil never ko pa naman nakita kung paano maging dominante sa kama ang misis ko. At doon, tinanong ko siya. Mahal, kaya mo bang mas maging dominante kaysa sa akin? Hindi ko sure, mahal eh. Mabilis kasi ako manghina kapag ginagawa natin, di ba? Kaya naman biglang bilang asawa niya, binigyan ko siya ng assurance. Mahal, kaya mo yan. Gawin mo lang kung anong gusto mo sa akin. Kaya naman pagkatapos naming mag-usap, plinano namin kaagad
kinagabihan at habang tulog na ang aming mga anak, pumunta na kami sa sarili naming kwarto para gawin ni Lara. At doon, ang sabi ko sa kanya, Halika mahal, gawin na natin pareho yung nakita natin sa online kanina. Para mas sure talaga na sana this time lalaki na. sana nga mahal itry ko yung best ko Magkatabi kami ng misis ko sa kama. Siya ang nag-set ng mood sa aming dalawa. Habang nakaupo ako at pinagmamasdan siya, marahan niyang hinubad ang kanyang kasuotan. At doon, unti-unti siyang naglalakad papalapit sa akin. Pagkatapos ay marahan din siyang lumuhod sa harap ko. Hinubad niya ang shorts ko at doon, tumambad sa kanya ang aking sundalo. Inaamin kong hindi pa galit ang alaga ko, pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, may sinabi ang misis ko na talagang nagpatayo ng aking balahibo at ng alaga ko. Mahal, hayaan mong ako naman yung lumamon sa buong pagkatao mo. Noong sinimulan niya nang lamunin ang aking alaga, ramdam ko ang init at lambot. Nung bumilog na sa alaga ko ang kanyang labi, parang vacuum siya kung humikop, TJ Maine. Walang tigil. Pagkatapos ay humiga na muna ako para mas maramdaman ko ang kanyang paglamon. Nagulat ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi in-expect na makikita akong naka-curve ang likod niya habang kinakain ako. Sobrang sexy habang ginagawa niya iyon. Halos isiksik niya na rin lahat sa kanyang bibig. Kita ko talaga ang effort niya dahil halos mabulunan na siya. At doon napansin kong tumigil si Lara. Marahan lumapit sa mukha ko si Lara at doon humalik siya. Tsaka siya umupo sa ibabaw ko. Hindi pa niya naipapasok. Para niya akong ini-excite. Nilalaro niya lang na parang sex toy ang aking alaga. Parang first time ulit namin ni Lara, DJ Maine. Matagal na kaming mag-asawa pero bago to sa pakiramdam ko. Siya kasi ang nagli-lead sa ginagawa namin. Habang pinaglalaruan niya ako, dito nagsalita siya na parang nang-aasar pa. Mahal, gusto mo bang ipasok ko na? O gusto mo na ba talaga? Yes, please. Mahal, gusto ko na kanina pa. Sakyan mo na ako. Pagkatapos kong sabihin ang salitang iyon doon, inupuan niya na ako. Sobrang dulas, masikip at init sa pakiramdam. Halos gawin niya akong kabayo, DJ Maine. Taas pa pa siya sa ibabaw ko. Mabilis at walang hinto. Mahal, ang sarap. Ganit lang, ituloy mo lang. Kaya nga nung malapit na akong labasan, nagpalit kami ng pwesto. Ako naman ang umibabaw sa kanya dahil sa paniniwalang magkakaanak kami ng lalaki kapag tinapos ko habang nasa ibabaw niya ako. Doon ko siya inararo ng inararo, DJ Maine. Mahal, malapit na ako. Eto na. Sige lang mahal, ibaon mo pa. Ibaon mo pa sa loob. Ilabas lahat. Pagkatapos naming gawin iyon, DJ Maine, hinintay ko na lang ang panahon na malaman ang gender ng bata. Kaya sana sa pagkakataong ito, lalaki na. Hindi naman ako magsisisi kung babae pa rin. Kaya nais ko lang sana humingi ng payo sa inyo. Hindi ko kasi alam kung ano ang dapat na gawin, kaya heto ang tanong ko sa'yo, DJ Maine. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami ni Mrs. Hindi rin namin alam kung lalaki na ba ang magiging anak o babae pa rin. May maipapayo ba kayo kung paano magkaroon ng lalaking anak? 3 beses na kasi kaming nagkaroon ng babae at kung babae pa rin ngayon, hindi ko alam kung may problema ba sa akin o kay Lara.
Ayokong mag-isip ng negatibo pero gusto ko lang sanang malinawan sa nararamdaman ko. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. From Peter of BGC, Taguig.